Mga veterano ng digmaan, mga may kapansanan, mga katutubo. Ilan ito sa mga sektor na naghahanap pa rin ng representasyon sa Kamara kung kaya nagbuo sila ng kani-kanilang party list. Ano ang kaibahan ng kanilang grupo sa iba pang party list na nagtataguyod din ng katulad ng kanilang advokasya? Magandang araw, ako si Robert Tan at ito ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Mga kinatawan ng iba't ibang party list na naman ang bisita natin ngayong araw. Kilalanin natin sila mamaya kaya manatiling nakatutok para sa komprehensibong talakayan sa pangunguna ni Cathy San Gabriel sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Maliban sa presidente, vice-presidente at mga senador, ang party list para sa Kongreso ay inihahalal rin at large o ibinoboto sa pangkalahatan ng mamamayan at hindi ayon sa distrito lamang. Ang mga kinatawan nila ay natatangi mula sa ibang miyembro ng Kamara de Representante dahil ang kanilang mga boto ay maaaring manggaling mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Ito ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Hatid sa inyo ng media ng Bayan na pinagsanib puwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, and Air 21. Mapapakinggan nyo rin kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Maaari kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Kilalanin na natin ang mga bisita nating party list. Cathy? Maraming salamat, Robert. Makakasama po natin ngayon ang former 3-term mayor ng Maynila at former Secretary. Siya po si Ginoong Jose Lito Atienza Jr. na nominee ng Buhay Hayaang Yumabong Party List. Mas kilala ito bilang Buhay Party List, isang organisasyon na kumikilala sa mga individual na salat sa karapatan dahil sa edad, sakit at kapansanan. Si Ginoong Lito Atienza ay isang pro-life advocate simula pa noong 1970s. Siya rin ang nagtatag ng Mahal Ko Si Lolo, Mahal Ko Si Lola Foundation noong 1976 at ito ang naging modelo ng Office of Senior Citizens Affairs ngayon. Isa rin siya sa founders ng Buhay Hayaan Yumabong Party List. Naging chairman of the board at pangulo rin siya ng Pro-Life Philippines Foundation Incorporated. Kasama ang kanyang asawa, itinatag naman nila ang Home for the Angels, isang crisis home para sa mga abandonadong sanggol at muntik nang ipa-abort ng kanilang mga ina. Maliban dyan, isa rin daw sa marginalized at underrepresented sector ang indigenous people. Kaya ngayong araw ay bisita rin natin ang isang partido na tumatakbo para katawan ng indigenous people. Kasama natin ngayon ang nominee ng Abante Katutubo Party List. Isang abogado na nagmula sa Paway, Ilocos Norte, siya po si Attorney Hermenegildo Dumlao. At hindi lang yan, may kasama rin tayo mula sa partidong nagtataguyod ng karapatan ng mga veterano. Ang Veterans Freedom Party ay tinatag ng ating mga nabubuhay na mga bayani para maging tinig at sandigan ng mga Pilipinong nakipaglaban para sa bayan. Kasama natin ngayon ang first nominee ng Veterans Freedom Party, siya po si Attorney Eduardo Pilapil. Siya rin ang former Camarines Sur Representative, Postmaster General, and Secretary of Tourism. Magandang araw po sa inyong tatlo. Magandang araw sa inyo. Salamat. Gusto po namin kilalanin ang inyong mga party list. Umpisahan po natin kay Ginoong Atienza. Opo, ang Buhay ay isang samahan, partido, na ang aming pong number one advocacy ay bigyan po ng wastong pagpapahalaga ang buhay ng bawat nilalang. Magmula sa sinapupunan hanggang hantungan. Sa paniniwala po namin na ang buhay ng isang tao ay kailangan talagang kinakalinga. Hindi lamang ng lipunan, kundi ng pamahalaan.
Kaya yung aming pong panukala ay talagang bigyan ng wastong gobyerno ang bawat isa upang maging ganap, masaya ang buhay ng Pilipino na tayo ay mamuhay ng ayon sa plano ng Panginoon Diyos na ang bansang Pilipinas na pinagpala, tunay na pinagpala, ay makatikim naman tayo ng buhay na karapat-dapat. Dumako naman po tayo kay Attorney Dumlao. Tell us more about Abante Katutubo. Abante Katutubo was originally an NGO supporting yung mga hikain ng mga katutubo. We have been doing this for the last 22 years at nagkaroon kami ng isang organisasyon, NGO, Abantica, at ang aming hangarin lamang ay ipatupad yung sa ating saligang batas, ang Constitution, at ang sinasabi nilang Indigenous Peoples' Rights Act. Napakaganda ang sinasabi doon. Ang problema lamang ay yung pagpapatupad ng magagandang provision ng saligang batas. Attorney Dumlao, as a follow-up question, marami po ngayong grupo na tumatakbo bilang party list ng mga katutubo. Ano pong pinagkaiba ng Abante Katutubo dun sa iba pang mga grupo? Sa amin ay simple lamang ang aming hangarin. Una, kung gusto natin mabigyan ng sinasabing empowerment ng ating mga katutubo upang maipaglaban nila ang kanilang karapatan, upang hindi nang araw-araw may namamatay dun sa mga areas ng mines, yung areas ng development dun sa Mindanao as well as sa Northern Luzon, bigyan natin sila ng capability to fight for their rights. But ang atin sige, ang tulong, pagkatapos nung pinapabayaan na. Kaya ang aming hatihain is to really support them in education as well as in infra development in their areas. Attorney Pilapil, ano po ang Veterans Freedom Party? Ang Veterans Freedom Party po ay ang party list ng mga veterano ng bayang ito, specifically yung veterans of the Second World War and post-war veterans together with their families, yung kanilang pamilya. Ang aming pong advocacy ay maipatupad yung isinasabi ng ating saligang batas. Ang sabi po kasi sa saligang batas that the state shall provide immediate and adequate care, benefits, and other forms of assistance to our veterans, veterans of military campaigns, their surviving spouses, and orphans. At ang nangyayari po ngayon, sa ngayon, ang mga veterano, dahil sa isang batas na nanggaling dyan, yung Republic Act 6948 ay nagbibigay ng pensyon sa mga veterano o sa kanilang surviving spouse. Ang problema yun ay 5,000 at humingi naman ng sektor na ito na yung 5,000 ay kulang pa sa gamot na dapat naman bigyan ng pansin at to fully implement this provision of the Constitution sapagkat ito lamang ang tingin ko na pamamaraan ng estadong ito, ang ating pamahalaan at ang ating lipunan ang makapagbigay ng pag-alaga sa mga tao na nagbigay ng kanilang buhay para magkaroon tayo nitong kalayaan. And also, ang gobyerno po ay mayroon pang babayarin sa kanila. Yung total administrative disability nila ay napakalaki pang dapat ibigay ng gobyerno. Ang estimate nga po ay umaabot sa almost even more than 15 billion. Ang sabi walang pondo. Pero kaya kailangan nila ng kinatawan sa Kongreso at nang maipatupad ito. At also, ang requirement kasi ng isang party list ay hindi lamang sa kanilang sektor, kundi ano ang maaaring maitulong ng mga kinatawan sa pangkalahatang pangangailangan ng ating bayan Okay, at mamaya, sa pananaw ng veterano. pag-uusapan pa po natin yung mga ninanais nyong ibigay o ihaing batas para sa ating mga veterano. Pero dumako po tayo kay Ginoong Atienza. Kayo po nga ay 3-term mayor ng Maynila. Why are you running now for party list? Why not in the city of Manila as a local chief executive or as a congressman? Salamat po naman sa pagbanggit nyo sa aming nagawa sa Maynila. Sa aking damdamin, nagawa ko na po na ipakita ko kung ano ang solusyon sa mga problema ng lungsod
nabuhay po natin ang ekonomiya, nabuhay natin ang lungsod, naging masaya, masigla, maunlad. Pinabulok po nito na kasalukuyang administrasyon. Nabulok. Lumapit po sa akin si Pangulong Erap, sabi niya sa akin about a year. May maganda siyang plano, programa para sa Maynila. Kung maaari, siya na tumakbo. Nag-usap kami. Yun ang totoo. Naisip namin kung talagang gusto naming magkaroon ng pagbabago sa Maynila, isa lang ang tatakbo. Dahil kung tatakbo kami pareho, baka makatsamba pa yung nakaupo. Kaya po, nagbigay dana po ako. Dating Pangulo, dating pangalawang Pangulo, dating Senador, lahat ng karanasan itong tao ito maaaring pakinabangan po sa Maynila. So I can say, I really step aside in favor of President Erap to be the next mayor of Manila. Now, I did not purposely do that for anything else, but for the sake of the city. Binigyan po naman ako ng pagkakataon ng Panginoon na ako'y mahirang sa isang kumbensyon na ginanap nitong Buhay Party List noong Oktubre. Ako po nahalal na chairman ng partido. And I'd like to say, tumulong po naman kasi ako sa organizing effort nito noong 1999. And one of the original framers of this party list was myself. Kaya nung ako'y to be a second nominee, agad-agad tinanggap ko. Dahil alam kong malawak kong karanasan na pinagdaanan sa gobyerno, sa lipunan, at sa advocacy na aming pinaglalaban, ay makatutulong ako ngayon sa maraming paraan. Sa mga veterano, sa mga indigenous peoples, sa lahat ng dako ay magagamit ko po yung aking naranasan at natutunan sa gobyerno at kung paano natin mababago ang buhay ng Pilipino, gamitin ko sa paggawa ng mga tamang batas, pagsusuri. Kailangan suriin kasi maraming batas lalo na yung PNP law on peace and order, lalo na yung ating political reforms, lalo na yung protection of the environment. I'd like to frame a law that will really protect our water bodies. Mamaya po pag-uusapan pa po natin, Ang dami Ginoong po. Atienza, yung inyong mga legislative agenda. Let's talk about accomplishments first. Kasi po hindi po ito ang kauna-unahang pagkakataon na tumatakbo ang buhay at ang VFP sa Kongreso. Ano po yung mga ilan talagang batas na naipasa ng inyong grupo? Unahin po natin ang VFP. Salamat po. Yung aming grupo po, yung grupo ng mga veterano, ay sa paraan ng waban lingkod po ninyo, ay naipagpatibay namin ang Republic Act 6948 na nagbibigay ng old age pension, nag-improve ng hospitalization benefits and education or scholarship benefits dun sa pamilya ng mga veterano. Mayroon pa po yung minsan, yung Philippine Veterans Bank ay nainasara noong 1985. At kailangan buksan muli. Since it was chartered by special law, kailangan buksan muli ng another special law. So, nandun po ako noon, nagkausap kami ng kagustuhan ng mga veterano na buksan muli, kaya nakapagpatibay po kami ng batas ng Republic Act 7169, kaya ang Philippine Veterans Bank po ay nabuksan. Yung pa pong paglabi at pagkaisa na maipasa din ng Republic Act 7696 na nagbibigay ng total administrative disability sa veterano ng additional 1,700 sa isang veterano na pag-edad niyang 70. Alright. Ngayon, kinukokolektahin po yun. Let's talk about the accomplishments. Yung mga importanteng batas po na naipasa ng Buhay Party List. Salamat, nabanggit niyo kanina yung mga ginawa ko ng personal, no? Sa nakaraan. Isa ako sa mga nanguna sa pagpapahalaga sa buhay ng isang lolo, lola. We organized the Mahal Ko Si Lolo, Mahal Ko Si Lola, the first organization that worked for benefits for our elderly. Sa paniniwalang mahalaga sila sa ating lipunan. Tayo rin po nakatulong on a personal note. Yan po ay kabahagi na ng aking kasaysayan na yung aming mga retirado sa Maynila, retiradong pulis, nabibigyan namin ng 100,000 pisong dagdag para for their services to the city. Yung po yung nangangahulugan lang na tayo po naman ay merong mulat ang ating mata sa pangangailangan ng ating mga nakatatandang retirado. Yung mga IPs, when I was Secretary of Environment, I proved my genuine concern for the IPs by providing them all the protection of law doon sa kanilang karapatan sa lupang kanilang tinitirhan. At yung mga
nagawa ko po naman na karagdagan, katulad ng aming pagkakatatag ng Home for the Angels, na kung saan ang mga sanggol na nadadampot sa basurahan at may sakit, halos mamatay na, aming nabubuhay, nabibigyan ng buhay, at napapalusog at napagaganda. At ganoon din po naman ang aming party sa Kongreso, lahat ng may kinalaman, pagpapaganda at pag-aayos ng buhay ng bawat Pilipino, ay kasali po yung Buhay Party List. Mamaya po marami pa tayong pag-uusapan kaugnay sa Buhay, Abante Ka at Veterans Freedom Party List sa pagbabalik po yan ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ang Republic Act 8371 o Indigenous Peoples' Rights Act of 1987 ay batas na nagtatanggol at nagsusulong ng karapatan ng mga katutubong mamamayan ng buong bansa. Ito ay ibinatay sa United Nations Declaration on Indigenous Peoples' Rights at isa sa mga pangunahing tinataguyod nito ay ang pre-prior informed consent o pagkilala ng pangunahing karapatan ng katutubong mamamayan sa pagsusuri at pagdedesisyon sa kahit anong programa o proyekto na makakaapekto sa kanilang lupain. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. May mga tanong naman tayo mula sa ating mga taga-subaybay. Ang una ay mula kay Ernesto ng Pasig para sa Buhay Party List. Totoo po bang ipinatawag kayo ng COMELEC kaugnay sa posibleng campaign poster violation nyo? Ano pong update dito? Sunod naman mula kay Romano ng Bulacan para sa Abante Ka Party List. Ano pong plano nyo para magkaroon ng sapat na mga benepisyo ng katutubo? Ang sunod naman ay mula kay Pauline ng Batangas para sa Veterans Freedom Party List. Ano pong gagawin nyo para mas masigurong nakakakuha ng sapat na benepisyo ang mga veterano natin? I-like ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Alamin natin ang sagot ng ating mga bisita. Balikan natin si Cathy San Gabriel. Cathy? Salamat, Robert. Kasama pa rin po natin sina Ginoong Lito Atienza ng Buhay Party List, Attorney Dumlao ng Abante Ka Party List at Attorney Pilapil ng Veterans Freedom Party List. Yung pong mga sagot nyo doon sa katanungan natin mula sa ating Facebook page. Para po sa buhay, yung tungkol daw po doon sa violations ng party list nyo doon sa mga posters. Propaganda. Opo. Alam nyo, talagang tuwing may matatanggap kaming reklamo or report coming from the COMELEC, in-action na naman namin. So I don't think there is any problem, any case whatsoever against us because we do break the law. If there are notifications sent us, we immediately remove such question propaganda. Kaya lang, nagkaroon ng isang issue one time. Merong isang maliit na poster, isang sticker na nakakabit sa poste. Isang sticker. Walang address kung saan. Isang poste na nakadikit. Yun daw ay violation and therefore we should have removed. Sabi ko, gusto namin alisin pero tinatanong namin saan. Ilang milyong poste meron po sa Pilipinas. Isang poste po yung nagkaroon ng... So we appeal to the COMELEC. Be reasonable. Point out to us where the violation is actually posted so we can immediately react and remove them. But at this point in time, ang dami natin volunteers, ang dami gumagawa ng propaganda, tumutulong. How they post it really is not within our direct control. But we would really react if our attention is called anywhere. Basta lagay lang yung address. Yung sunod naman po para sa Abante Ka, yung plano nyo daw po para sa mga benepisyo ng katutubo. Sinimulan na namin sa Northern Luzon at saka doon sa Mindanao, kagaya sa Compostela. Ang issue doon ano ang benepisyo ng mga katutubo na nanggagaling halimbawa sa mga mina. May mga royalty. Wala namang proper accounting ng mga income ng mga katutubo. So, we have ensured that they will now have cooperatives. So, all the tribes will be represented in the cooperative. So transparent yung entry of income and then these disbursements. Also, but to us the most important is, we will see to it na yung ginawa ng UP for the Islamic Center, gagawin din natin sa mga indigenous people. Mula nung panahon ni Pangulong Marcos, mayroong Islamic Center sa UP, sa Asian Center. Bakit hindi rin tayo magkaroon ng
centers for indigenous culture doon sa mga state university and university upang may patupad yung provision ng Constitution to preserve the culture, the traditions, and the practices of the indigenous people. Doon na natin gagawin sa mga eskwela in the areas where we have indigenous people. Yun naman po para sa Veterans Freedom Party, yun daw pong gagawin nyo para masigurong nakukuha ng mga veterano yung kanilang mga benepisyo. Immediately po, pag kalooban ng Panginoon na makaupo, immediately magpa-file po ako ng bill, maging batas na increase yung pension from 5,000 to at least 10,000 lamang. At ang pangalawa po ay yung mga utang, pagkukulang ng pamahalaan dun sa mga, lalo na sa total administrative disability, dapat po ay makolekta. Ang umaabot po ng malaki, ang estimate ay nasa vicinity of 15 billion. Dahil ito po, itong batas na ito ay inaproba noong 1994. Naumpisan lahat ang yata umpisang bayaran noong mga 2003-2004. So napakalaki pa ng babayaran. So ito'y dapat kolektahin. Kung walang pera ang gobyerno, marami pong paraan kung paano mababayaran to outside of government budget. Marami pong paraan. Kaya kailangan lang, mayroong kinatawan doon na gagawa, and that is what I will do. Also on improve the hospitalization benefits and the educational benefits for the children. At marami pang iba. Okay, Ginoong Atienza, malinaw po ang stand ng Buhay Party List patungkol dun sa RH law na ngayon nga po ay nasa Korte Suprema at naka-TRO. Ano po ang dahilan ng inyong pagtutol dito at ano pong inaasahan nyo? Una, dahil po yung RH law ay talagang labag sa ating pananampalataya. Kung naniniwala tayo sa pinanggagalingan ng buhay ng bawat sanggol, ay hindi natin dapat pinakikialaman. Kung naniniwala tayo sa magandang plano, intensyon ng Panginoon Diyos sa atin lahat, hindi dapat pinakikialaman yung buhay ng sanggol. Ang kailangan natin ay good government, good, clean government. Maski na anong dami natin, meron pong nakalaan na environment and natural resources na binigay sa atin para magamit natin sa ating pangangailangan. Hindi po kailangan ng sex education ng mga bata. Tuturuan ng sex magmula 12 anyos. Anong gagawin natin sa susunod na henerasyon? Puro baka maging mga sex major itong mga ito. Hindi naman kailangan turuan ng sex eskwela mga bata. Tuturuan ng magulang yan, turuan sa bahay at matutunan nila sa kanilang paglaki sa kanilang tahanan. Marami pong provision itong batas na ito na kailangang hindi matuloy. So we are one in those who object to the passage of the law, and if given a chance, kung marami po mga pro-lifer na mananalo, we don't mind repealing it. We will address the problem once again. And all the anti-life measures that are now lined up, Gati, yung divorce law, nakahain na. Yung abortion, nakahain na. Yung same-sex marriage, itinutulak. Yung euthanasia, meron naglalaro-laro na yung mga may edad na veterano at yung mga indigenous peoples na may mahihirap at may edad, bigyan na lamang ng paraan pumanaw. Hindi pwede po yan sa isang matinong bansa at lipunan. Ginoong Atienza, malinaw din po ang nakasaad sa konstitusyon na there should be separation of church and state. And alam po natin na ang Buhay Party List ay associated with El Shaddai Group. So how would you balance these two? Tama po yun. Ang intention po ng separation of church and state as a principle in the Constitution is for the state not to use any funds, public funds, and the government itself to promote one religion. Yung po ang purpose nun. Pero yung mga katulad ko po, na Katoliko, na maggagawa ng batas na magbibigay ng wastong pagpapahalaga sa aming tamang values na ibinigay sa atin ng ating mga ninuno, wala po naman sigurong masama ron. Because morality and values do not change. Although generations after generation nagbabago. Meron na tayong iPad, meron na tayong computer, pero hindi dapat mabago yun. Tamang pag-iisip, pananaw ng bawat kabataan sa wastong pamumuhay. Paggalang sa mga matatanda, paggalang sa buhay, at pagmamahal na nakaugat
sa respeto sa buhay ng bawat nilalang. Para naman po sa Abantica, karaniwan po sa problema ng ating mga indigenous peoples ay yung hindi po sila rehistrado at hindi po sila nakakaboto dahil po nga nasa far-flung area sila. Paano nyo po re-resolbahin itong problemang ito ng ating mga katutubo with regard to registration? Salamat po. At totoo po yun. Kaya nga po ang ginagawa namin ngayon, sinimulan na namin na irehistro yung mga tunay na tribal leaders at sila ang namamahala sa kanya-kanyang tribo. We have also linked them to the educational centers and to the COMELEC and to the provincial government. Now, sa batas, dapat yung tubo may representasyon sa sangguniang bayan. Sa katunayan po, karamihan ng mga bayan na may katutubo, wala pa rin representation yan. Dapat mayroon silang membro doon sa provincial board. Wala pa rin, karamihan. Ba't sinasabi namin ito? Kasi ito ang tutulong sa amin na mabigyan ng pagkakataon yung mga katutubo ng edukasyon, livelihood, at saka ibang training. Napakahirap abutin yung mga far-flung areas, especially, halimbawa, doon sa Mindanao. Maglalakad ka ng 10 oras, ni walang tricycle, ni walang, yun lang, mayroon lang habal-habal ang pinagsasabi doon, aakit sa bundok. Ba't maliban doon, wala na. So, ang sinasabi po namin, kung mapalad po kami, isimulaan yung restructuring, yung infrastructure na bigyan naman ng pagkakataon yung mga katutubo kasi tao rin sila. Hindi naman iba sa atin. Nauna pa nga sila dito sa Pilipinas kaysa atin. Para po sa VFP, marami po sa ating mga veterano o ilan sa kanila ay mga veterano ng Korean War. Isa na po ang aking lolo doon sa mga veteranong yon. Ano po ang masasabi nyo ngayon sa alitan sa pagitan ng North and South Korea, ang posisyon po ng VFP? At anong epekto nito sa Pilipinas po? Ang aming pong pananaw dyan ay kung naalaala ninyo, sinabi mo nga, the Philippine government ay nagpadala ng expeditionary forces to Korea precisely to fight or to stop the advance of communism in this area. And I think, and I believe, that position stays. And we support South Korea in that. And once we will be called again, some other time na mayroong kailangan, palagay ko, we will have to support democracy for it to stay and kung natin ang ating freedom, then we will do it. Ito pong kasing yung area natin and itong threat of nuclear these missiles na sinasabi ng posturing ng North Korea will certainly affect us. Ang lapit lang natin. But precisely, ang stand natin is we support the stand of North Korea, of South Korea, I mean, and the stand of democracy. We stand by the peace-loving, democratic-loving people, nations. Kaya ang amin pong usapan sa ganyan, it's supported and that peace will prevail in the area. Pag-usapan po natin ang issue patungkol sa political dynasty. Anybody can answer this. Sa tingin niyo po ba may pag-asang magkaroon ng batas patungkol sa political dynasty sa 16th Congress? At kung papalarin po kayo, susuportahan niyo po ba ang batas na ito? Anybody can Dapat answer. po talagang panahon na upang yung layunin ng saligang batas ay bigyan natin kabuluhan sa pamamagitan ng batas na kailangan gawin o hindi matutupad yung intensyon ng ating konstitusyon. So yan po'y dapat talagang balangkasin, pag-aralan, suriin, pagtulong-tulungan, iayos natin mabuti para maging fair and yet following the dictate of the Constitution. Hindi po naman talaga maganda yung dynasty na na-develop sa isang lugar sa kakulangan at diferensya ng ating sistema sa politika ngayon na gusto rin namin suriin sa buhay party list. We are for political reforms like the restoration of the two-party system para magkaroon po talaga ng control ang partido politikal and programs of government over individual interests and
personalities, no? Nung araw may liberal, may nasyonalista, hindi nagtatagumpay ang dynasty. Dahil dumadaan sa masusing pag-aaral at pagsusuri ng mga partido, magmula sa ibaba, from the grassroots up. Kaya yung turo-turo ng mga magulang, hindi nung araw pwede yan. Because strong two-party systems existing, supported by the law and created by the Constitution. We would like to work for the restoration. Solusyon po sa kahirapan, healthcare, edukasyon at iba pa. Ano-ano pa kaya ang mga plano ng ating mga bisita sa mga ito? Magbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ayon sa Republic Act 6948, ang mga sumusunod ay kinikilalang veterano at makakakamit ng mga kaukulang benepisyo mula sa Philippine Veterans Affairs Office. Mga Pilipinong nagsilbi sa revolusyon laban sa Espanya, ikalawang digmaang pandaigdig o World War II at mga nagsilbi bilang kawal o kawani ng Allied Forces sa Pilipinas. Mga nagsilbi sa digmaan sa Korea, Vietnam at iba pang kampanyang militar na sinaniba ng Armed Forces of the Philippines o AFP at mga marangal na retirado ng AFP na nagsilbi na hindi bababa sa 6 na taon. Sa Radyo ng Bayan, 738 kHz at kasama pa rin po natin sina Ginoong Lito Atienza ng Buhay Party List, Attorney Dumlao ng Abante Ka Party List at Attorney Pilapil ng Veterans Freedom Party List. Nais po naming malaman kung ano-ano po yung mga nais nyong ihain na batas kung sakasakali pong papalarin sa 16th Congress. Unahin po natin ang buhay. Kami po ay committed na talagang ang aming itulak, bigyan pahalaga ay yung kultura ng buhay. We would want to work on laws that will really promote a culture of life. Na yung panaginip ni Andres Bonifacio na tayo mag-isip bilang Pilipino, gumalaw bilang Pilipino, matupad na ngayon. Huwag tayong gaya-gaya sa Western world, huwag tayong gaya-gaya sa Amerika, kung ano yung ginagawa nila na nagkamali na sila, ay kinokopya pa natin hanggang ngayon. Kaya lahat ng aming gagawin ay pahalaga sa buhay ng bawat nilalang mula sa sinapupunan hanggang sa huling hantungan. Can you give us an example, sir, yes, of these laws? That's why we will be violently against abortion. Dahil yan talaga pinakahindik-hindik na gawaing magagawa ng sino mang tao. Kitlin yung buhay sa kanyang sinapupunan as a matter of right, katulad ng ginagawa nila sa ibang bansa. We will fight that and we will definitely win with the help of everybody. We will also go against divorce because it will destroy our values in the institution of marriage in our society. We will also go against euthanasia dahil gusto natin tulungan ng mga matatanda, hindi po sila kitlin at alisan ng buhay. We will help the indigenous peoples, give them more opportunities, a share of the patrimony. Yung patrimonial properties ng bansa, kailangan pakinabangan ng mga ito. Anything that will promote life, a better life, the laws that are actually depriving our people of a good life, like electoral reforms to give us better elections, and PNP law that will give us better peace and order conditions. Ang gulo-gulo. Hindi natin malaman ngayon ng kriminal, kung yung kriminal o yung pulis, dahil natatakot na ang tao magsumbong, baka yung mapagsumbungan niya ang pulis, kriminal pala. So we have to review all of this. The decentralization of the police, creating a local police and a national police probably are the solutions. What we're saying, we will do everything we can to promote a better Philippines. Abante Ka, ano po ang mga nais ninyong ihaing batas? First, we have lined up certain proposed legislation kung mapalad kami. Una, we will have to empower the katutubo through education, and we'll have to improve the existing scholarship program for the katutubo. Sa ngayon, mayroon nga scholarship program, but in the implementation of this, medyo naaapi pa rin sila. Second, we'll have to see to it that they will have access to educational opportunities, and so therefore we will have a law to see to it that the tribal areas will be accessed through better infrastructure. Third, we'll have to sponsor livelihood training programs in these areas. Kasi kahit po anong gagawin natin, kung wala naman silang trabaho, wala naman silang livelihood, they will remain poor all their lives. And the last, at least in the next year, we will see to it that these tribal groups will have better access to opportunities
not only in their areas, but at least to the centers of learning. Yan lang po. At palagay ko, kung may patupad namin ng kalahati doon through legislation, masaya na kami. Veterans Freedom Party. Opo, ang nakalinya po sa amin ay to amend Republic Act 6948 by increasing the pensions received, old age pension received by the veterans from 5,000 patas po. Sapagkat alam natin na kulang naman yun sa gamot lamang. Yung nung utang ng pamahalaan sa mga veterano, yung pagpapalawak ng kanilang hospitalization benefits, yung educational benefits para sa mga anak. Ito po ay hindi parang nangihingi sa gobyerno, ito po ay parang i-implement or yes, the full implementation of that mandate of the Constitution na dapat alagaan ng ating pamahalaan ang mga bayani, ang mga sundalo ng bayang ito. Hindi lang para sa kanila, but for the next generation to look up to. Nakito pa lang, paglingkod sa bayan ay maganda sapagkat ang mismong bayan mo ay inaalagaan ka rin. But that is for the sectoral concerns. Yes. For national concern po, ang number one sa priority, surprisingly, is education. And they want really to start from the early years of a child, giving a correct, the right, moral education or formation of a child hanggang sa lumaki. Because if we really want to change the present prevailing culture of corruption, of so many things that is not really wholesome or that's not help the government and the nation, kailangan po umpisahan sa bata pa. And there is an early childhood care and development law that has to be examined and Why, strengthened. sir? What aspect of it does it needs examination? For example, if you go around in the different barangays, there are what do you call this? Child care. Child care centers. Yes. If you go there, kawawa. Kulang sa gamit, kulang sa yung mga teacher ay hindi nabibigyan ng pera. Alam mo ba kung bakit? Inire-rely lamang yung pag-aalaga, pag-aayos ng child care center na yun doon sa barangay. Nakita mo naman magkano nang kita ng barangay sa munisipyo, sa local governments. I think this is malaking bagay para sa national government na ito ay tunan. Nabanggit na rin po ni Attorney Pilapil yung nais ng VFP para po. Ano naman po ang nais ng Abante Ka para sa edukasyon? Kagaya ng nasabi ko kanina, we have to increase the scholarship programs and opportunities for the katutubo. Totoo nga na mayroon ng binibigyan kung kulang pa para sa mga katutubo. Second, kung mabigyan sila, then they will be empowered. Ang hangarin namin is for this katutubo to be empowered and educated so that they can fight for their rights. Na hindi sila umaasa palagi sa ibang tao. Dapat sa kanila, mayroon silang kakayahan upang ipaglaban sa kanilang karapatan. Ang plano po ng Buhay Party List para sa edukasyon ng ating mga mamamayan. Bigyan natin ng wastong pagpapatupad ang intensyon ng lahat ng batas na may kinalaman sa edukasyon. May pondo ang bawat gobyerno, local government, yung tinatawag na Special Education Fund. Malaking pondo yan, taon-taon. Natin ang paggamit yan. Dahil yan pwedeng manggaling lahat itong ideas nila, Secretary Dumlao, Secretary Pilapil. May salapi yung Special Education Fund, pero tama, pag-ingatan, dapat lang pag-ingatan ang paggastos niyan. Dahil kung hindi, nawawala yan, dumadaloy, nauubos, hindi nabibigyan ng wasong edukasyon ng mga bata. Alisin natin yung sex education as part of the curriculum. Hindi matututo na tama, Secretary Pilapil, ang mga bata kung sex ang ituturo natin from grade 5 up to 4th year. Ituro natin lessons on the indigenous peoples, our history, our culture, good manners, right conduct. Ang daming dapat ituro. Paggalang sa mga veterano, sa mga matatanda, lolo, lola. Huwag natin aalisin yung kulturang Pilipino. Dapat yun ang idinidiin. Yung sex education has no place in our educational system. Yan ay ituturo na pag hindi natin pinigil. Sunod po ang nais nyo pong ihain na batas na para ibsan po ang kahirapan. Ang numero unong problema po ng ating bansa, unahin
buhay. Sa aming pong pananaw, hindi po nagkulang ang dakilang lumikha sa ating kalikasan. Punong-puno tayo ng yaman. Tubig, bundok, gubat, dagat, lahat po. Dito lamang sa bansa natin, pati putik may isda. Kaya kailangan natin pangalagaan lahat ito. Ito ibigyan natin ng proteksyon. We have so much drinking water. We have more than 144 cubic meters of drinking water every year. Hindi natin nagagamit ito eh. Natatapon lang. Sinasalanta natin, inaabuso natin ang ating mga lakes. Tingnan po ninyo Laguna Lake, ang itsura. Bordado na ng illegal fish pens, fish cages, maputik na po yan. Lasang burak na po, isda dyan. Tingnan nyo Lake Taal. Yan ay protected landscape pa kung naturingan. Punong-puno na rin ng fish pen. Even Lake Cebu, Lake Lanao, pati po Sampaloc Lake in Laguna, ay puno na rin po ng kabulukan. We need to strengthen the law, protect our water bodies, and we will gain a lot from this. Economically, we can supply all the drinking waters of Asia kung tayo po'y gagawa ng... Attorney Dumlao, solusyon po ng inyong partido para sa kahirapan. Maraming salamat. We have discussed this. Sa amin, kailangan ng skills training. We have to provide skills to this katutubo so that they can find jobs and match the skills with the jobs available in the market. Also, kung talagang wala naman infrastruktura doon sa mga bundok, yung mga produkto ng mga katutubo hindi naman nadadala sa market kasi wala namang kalsada, wala namang facilities, mahirapan sila. So, to us, first, skills training. Second, infrastructure to connect to these areas where they have the products. Sunod po, solusyon ng BFP para sa kahirapan. Basically po, ang long-term solution really still is education. Ito ang level ng level ng mga katayuan ng tao. At pangalawa, pagtitrain ng entrepreneurs, pagiging negosyante para lalong makatulong, at kailangan mayroong available na financial resources to back it up. We have one bank in the country that sadly has changed its direction. We have the Development Bank of the Philippines. The purpose of the development of the Philippines, or any country for that matter, is to provide funds na long-term, low interest para yung mga tao, kahit yung mga maliliit na negosyante, makapag-avail ng mga resources ng ganon. Ngayon na nangyari, nawala yun, yung mandate ng DPP nawala, at the same time, naging commercial bank. So wala na ngayon nag-aalaga nung mga maliliit na negosyante na magkaroon, na maging malaki at magkaroon ng employment at magkaroon ng entrepreneurs. And I think that is one that we should really, that's one that I will really look at in Congress. Panghuli po, mensahe nyo na lang po sa ating mga manonood at bakit ang inyong party list group ang dapat nilang piliin sa mahigit 100 na tumatakbo ngayong halalan. Unahin po natin ang Buhay Party List. Marami po tayong dapat ayusin na batas. Marami po tayong dapat ipanukalang batas. Pero isa sa napakahalagang tungkulin ng mga mambabatas ay mag-concentrate sa batas at hindi puro sa mga maliliit na mga proyektong binibigay nila sa ating mga mahahalal. Kaya isa po sa aming paglalaban, once and for all, let's put an end to the pork barrel that is given each congressman. Sapagkat ito po ang pinakamalaking source of corruption. Alam na natin, na-iskandalo ang paggamit dito, maraming diferensya ang paggamit dito, mahigit kulang-kulang 30 bilyon ang inuubos natin sa pork barrel projects na wala pong katuturan. Ibigay na lang sa local government units yung mga ganyan. Ibigay po sa kanila paggamit, paggawa ng kalye, paggawa ng paaralan, paggawa ng anuman, bigay sa local government unit ng pera, huwag pakialaman ng congressman. Yan po ipaglalaban, commitment po ng Buhay Party List, number 135 sa inyong balota. Sunod po, Abante Ka. Abante Ka, number 73 sa official ballot. Kami po ay nangangarap at kung mapala pagpalain kami ay ang aming advocacy is to help the indigenous people. Hindi na po yung mahaba-habang usapan, nandun yung mga batas, ang gagawin na lang po natin ipatupad at tingnan yung mga nararapat na mga batas para sa
ikauunlad ng mga katutubo. Maraming salamat po, VFP. Ang BFP po, number 52 sa Balota, ay humihingi sa inyo ng inyong suporta. Suporta para sa mga veterano na nagbigay ng kanilang buhay para mayroon tayong kalayaan. Ang kanila pong pananaw para sa ating bayan hanggang sa ngayon ay nandiyan pa. Ang kanilang pangarap na tayo magkaroon ng isang maunlad na bayan. Ang kailangan lang po ang kanilang tinig ay marinig sa Kongreso, ang kanilang mga panukala ay mapatibay sa Kongreso. Kaya po, ang aming pakiusap sa inyo, huwag po natin kalimutan ang number 52 BFP sa Balota. Maraming salamat po, Attorney Pilapil, Attorney Dumlao, and Ginoong Atienza. At panigurado pong nakilala namin ng husto ang inyong party list group at yung inyong mga advokasya. Huwag po kayong aalis. Magbabalik ang paghahanda para sa hatol ng bayan. Ayan, Cathy, may nakilala na naman tayo mga party list groups na mga kumakatawan sa mga sektor sa ating lipunan. Itong veterans group, yung senior citizen, yung mga lolo at lola, tsaka yung mga ating mga indigenous peoples at katutubo. Kung tutusin nga, itong mga groups na ito, yung sectors ito ay basically underrepresented din sa maganda nga sa veterans kasi ito yung mga soldiers ng panahon ng digmaan na nagbuwis ng kanilang buhay para makarating tayo kung saan tayo ngayon. Pati yung mga indigenous tribes, in time immemorial, nandito na sila. Tapos tayo din, darating din tayo, natatanda rin tayo. Kaya ito yung mga groups na maganda nila pakinggan na nabibigyan pansin din dito. Alam mo, Robert, sa dami nga ng tumatakbo for party list ngayong halalan, mahigit 130 ay yung mga grupong ito, maraming partido ang nagnanais magrepresenta at makamit ang seat sa katulad na lang nitong mga veterans. I think there are 2 or 3 groups running for the 16th Congress at yun naman mga katutubo, merong, if I'm not mistaken, mga 5 na nagnanais katawanin itong ating mga indigenous peoples. So, ang ninais natin gawin dito sa ating mga interviews sa paghahanda para sa hatol ng bayan ay alamin yung pagkakaiba ng isang grupo dun sa iba pang tumatakbo, kung ano yung mga ninanais nilang pagbabago at mga ihaing batas para mapabuti ang kapakanan ng kanilang sektor na nire-represent. Yung maganda nga, to avoid confusion nga, no? Kasi may mga party list groups that cuts across borders, no? Kaya kailangan talaga nilang tingnan, mag-research ng kung sino talaga yung gusto nilang party list group na manalo itong panahon ng eleksyon at kung ano talagang sektor ang kanilang talagang tutulungan kung sakali sila ay manalo ditong eleksyon itong Mayo at 13. At pinasasalamatan namin ang Ergo Contracts Philippines para sa ating tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede nyo silang tawagan sa numerong 843-1177. Maaari nyo ring bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Maraming salamat din sa Glorious Blend at Taste of Heaven. Matatagpuan sila sa 72 Nuestra Senora Street, 6th Avenue, Grace Park, Caloocan City. Pwede nyo silang tawagan sa numerong 360-0900 o kaya ay bisitahin ang kanilang website sa gloriousindustrial.org. Marami po tayong nalaman sa araw na ito mula sa ating mga bisita na party list at sana po ay nakapagbigay ng kalinawan ito sa pagpili ng tamang iboboto. Ako si Cathy San Gabriel. Ako naman si Robert Tan. Magandang araw sa inyong lahat.